sawa ka na sa usual SLG na puro hintay at upgrade, guys, this might catch your attention. Frost Kingdom is here. A game that takes the classic build, expand, at alliance PvP formula then flips it with a merge-based progression system. So hindi ka lang naghahantay. You actually play smart. And content-wise, hindi ka mabibitin kasi 100 plus units, a 4-tier hero system, at malaking alliance battles na talagang ramdam mo yung competition. At ito yung interesting na part dito kasi it's powered by cross mainnet. And yes, open na yung pre-registration nila right now. So kung gusto mong malaman kung legit ba na worth ito, tara, himayin natin. Okay guys, so una is punta muna tayo sa landing page nila. So ito yon, frostkingdom.cross.nexus. So pupunta tayo sa landing page nila. So ito yon, Frost Kingdom, and makikita nyo dyan na open na yung pre-registration nila, no? So click nyo lang tong pre-register now. So after nyo i-click yun is mapupunta kayo dito, no? So may choices kayo dyan. Kung Android user kayo or iOS user or both, you can choose both, no? And then check nyo lang to. After nyo, click nyo yung pre-register. Connect nyo yung Google nyo. So after nyo i-registered guys, meron ditong referral link, no? Yan, makikita nyo dyan. Pwede nyo i-copy yan. Or click nyo tong bonus. Okay, so after nyo i-click yung bonus, pupunta kayo sa, yan, Twitter account nyo. And pwede nyo i-post yan dyan. So after nyo i-post yan guys, kung sino man mag-click nyan at mag-register, matik yan, may referral na kayo. So ayan yung bonus ni Frost Kingdom para sa mga gusto mag-free register, no? Okay guys, so once na naka-pre-register na kayo, so makikita natin dito, meron silang CBT period. So ano ba yung CBT? So yung CBT guys, ito yung closed beta test nila. So magra-run yun from June 4 to June 10. So meron siyang 7 days na closed beta testing, no? So matetesting natin yung game bago siya mag-public launch. Ayun yung maagandahan sa mga games ngayon. Pag meron silang CBT, so matetesting muna natin sila kung goods ba yung game o hindi. Pero ako sa tingin ko, sobrang goods na itong Frost Kingdom. And punta naman tayo sa next one. So guys, ito na yung mga naka-pre-register sa Frost Kingdom, no? So meron na tayong 51,371. So ano ba yung mangyayari pag lumagpas ng 1 million yung mga nag-pre-register dito? So ito lang naman guys, no? Makikita nyo yung reward dito sa baba. So yan, kung maka 100k pre-register tayo lahat dyan, may makakuha tayong mga items tulad na itong Purple Hero Shard, Advanced Hero XP Book. So sa 200k, ganyan din, may mga rewards din dyan, 300k, 500k. So syempre, ang niroroot natin dyan is 1 million pre-registration. Bakit? Kasi tingnan nyo naman yung mga rewards, no? Sobrang solid. Meron kang Winter Limited Castle Skin, meron kang Premium Recruit Order, Orange Hero Shard, and syempre, meron ka ding 500 diamonds. So guys, kung mag-pre-registration kayo dito, suggested ko talaga na i-share nyo yung link nyo kasi para ma-reach natin tong 1 million pre-registration. Okay, so proceed tayo sa another slide, no? So makikita nyo dito guys, your banner grows with every lord who answers the call. So ayan, hinikayat din tayo ni Frost Kingdom na i-share yung referral link natin kasi nga para ma-hit natin yung malaking rewards doon sa 1 million pre-registration, no? Ganito siya nag-work. Pre-register ka, i-share mo yung link mo, it's either X, Facebook, Line, any channel kung saan mo gusto i-share yung link mo. And then ito, meron tayong claim rewards. So guys, by the way, bukod sa pre-registration reward, meron din siyang individual referral reward. So makikita nyo yan dito. Itong bronze, silver, gold, and itong platinum. Sa bronze, pag naka-invite ka ng 1 to 10 people, meron kang up to $2 game cash. Okay, so ano yung game cash? Yung game cash guys, ito yung pwede mong gamitin sa game. So hindi siya literal na pera, pero pera siya sa game, no? So ang kagandahan kasi dito is once na may game cash ka, isa to sa mga boost mo sa game na hindi mo na kailangan mag-top up sa game kasi nga meron ka ng game cash, di ba? So ang gagawin mo na lang is mag-i-invite ka na mag-i-invite, hindi ka nag-aasa sa game. Doon mo siya makukuha sa referrals. Okay? So ayun yung sa bronze tier natin. So sa silver naman, meron kang 11 to 30 invites. Meron kang $8 game cash. Sa gold, 31 to 60 invites. Meron kang up to $41 game cash. So ito yung pinakamataas natin. No? Kung meron kang 61 to 100 invites,
pwede kang makakuha ng up to $100 game cash. So napakalaking bagay niyang $100 game cash na yan, no? Kasi sobrang laking advantage niyan sa game. So by the way, hindi lang siya basta mag-share ka ng referral link mo. Siyempre, dapat yung mga nirefer mo dito is legit. Kasi, take note dito, no? Your invite count updates in real time on this dashboard when rewards are paid out. However, only invites whose invitees installed the game and completed the tutorial will be honored as valid. So guys, ang sabi nila dito, example, meron kang 100 or 200 or 300 referrals, pero yung mga referrals mo is hindi naman nag-install at tinapos yung tutorial, mawawala ng saysay yun guys. So, kung sino lang yung mga nag-install ng game at nagtapos ng tutorial, ayun lang yung makaka-counted sa referral mo. So, take note yun, guys. So yun guys, no, nalaman nyo na kanina kung ano yung mga makukuha sa referrals. So, ito naman yung makukuha nyo once na nag-join kayo sa CBT nila, yung closed beta test. Ito yung mga exclusive rewards dun, no? So, unahin na natin tong Founders Special Box. So, yan, delivered to every CBT participants on launch day. So once na naglaro ka ng closed beta test nila, automatic makakakuha ka na agad nitong Founders Special Box. So ano ba yung laman ng Founders Special Box? Meron siyang Orange Hero Shard, so 5. Meron din siyang Premium Recruit Order, and then meron din siyang laman ng mga diamonds. Okay guys, so meron pa silang sinasabi dito na ito, paying users 100% refund. So every spend returns as blue diamonds, no? So sa mga spenders is marirefund yung kanilang in-spend dito sa game as blue diamond currency on launch day. So ayan guys, wala talagang talo dito sa closed beta test nila. So inihikayat ko talaga lahat na maglaro neto kasi bakit hindi, di ba? Sobrang early pa ng game at cross-mainnet yan, no? Napaka-solid na cross-mainnet. So yan, alam na natin kung ano yung makukuha sa CBT rewards. Proceed naman tayo sa isa pang slide. Okay guys, dito naman tayo sa Chapter 3, the 5 pillars. Merge meets strategy. Merge to ascend. Combine 2 units of the same tier to instantly forge a stronger one. Every promotion is a small victory. So ito yung nasabi natin kanina na merge system, no? Magko-combine ka ng 2 units para sa mas malakas na iisang unit, which is solid nun para sa isang SLG game. Ito namang Hero Synergy. Pair war, development, and support heroes into a formation that unlock signature combos and battlefield buffs. So may mga buffs din dito. Siyempre ito yung sa Hero Synergy. So Alliance Warfare naman is stand with up to 50 lords march across the continent, and this keeps in real-time guild wars. So meron din yung guild wars. Ito yung mga maganda rin talaga sa mga SLG games, no? Yung mga guild wars. So cute medieval art, hand-painted heroes, cozy castles, and storybook tones. A warm fantasy frame around hard-edge strategy. So yun nga, sa pinakita natin sa umpisa, makikita mo doon na sobrang ganda rin talaga ng graphics niya, no? And syempre, kita mo rin kung paano nila ginawa yung game. Trailer pa lang yan guys, paano pa kaya sa in-game. Cross-category appeal. Casual merge satisfaction meets deep SLG progression, equally welcoming for first-timers and veterans. Hindi lang siya basta sa mga biyasa na sa SLG, para rin siya sa mga first-timers. At ayan, yung nasa Chapter 3. So, punta naman tayo sa next slide. At guys, dito naman tayo sa Chapter 4, the Hero Roster. So, makikita natin dito yung iba't ibang heroes at meron din siyang iba't ibang rarities dyan, no? So, makikita natin dyan, may mga legendary, merong epic, at syempre sa in-game, sure ako na madadagdagan pa to. Pero sa ngayon, ito muna yung in-introduce nila, which is 18 na heroes. Yan, almost lahat sila is legendary. At proceed naman tayo sa customize your castle. So yan, sa castle skins collection, meron din siyang iba't ibang skins ng castle dito, no? Yan, nilagay nila dito. So 10 tong mga castle skins na to. So hindi pa natin alam kung madadagdagan to, pero feeling ko madadagdagan pa to eh. And guys, proceed naman tayo dito sa Chapter 5, Kingdom Economy. Assets worth fighting for. In Frost Kingdom, only what you conquer and earn on the battlefield becomes on-chain. Every token carries real earned value. So yan guys, makikita nyo dito yung detailed tokenomics, pero hindi pa siya available ngayon, no? Marireveal pa yan soon. So ang focus muna natin ngayon is free registration and syempre kung ano yung makakuha natin sa CBT rewards. Yan, so ito, nakalagay na din pala dito yung kanilang token utility, no? Multi-token, so yung mga NFT, SSR heroes,
So meron din silang staking. Ito yung hinahanap ko lagi sa mga Web3 games guys, yung staking. Kasi malalaman mo dyan na talagang structured yung tokenomics nila. So yun guys, so nagkaroon na kayo ng ideya ngayon kung ano ba si Frost Kingdom at ano yung mga ina-expect natin na magaganap once na na-release na tong game na to. At syempre guys, huwag nyo rin kakalimutan na mag-pre-register para mahitaman natin yung 1 million pre-registration reward. So para sa atin din naman lahat yan, no? Sobrang solid kasi ng reward na yan. At syempre, huwag nyo rin kakalimutan yung CBT period nila. So June 4 to June 10, so meron siyang 7 days closed beta testing. So yun lang guys, no? Thank you for watching this video. This is Mabsi. I'll see you